Pakiulit mo, sir. Nung time na unang pumutok ito, nung may mga nahuli na tao daw ninyo, nung sumuko na yung tatay mo, nanawagan sa'yo, maluha-luha pa na, sumuko ka na, hanggang sa araw na maaresto ka sa Abu Dhabi, paano ka nagtago? Saan ka nagpupunta? Paano naging buhay mo? Una sa lahat, kaya ako umalis sa bansa dahil nakita ko yung totoong tao na naging isang ama sa sambayan ng Pilipino na ginagawa niya na talaga yung pagbabago. Sineryoso niya yung mga sa kriminalidad, lalo na sa droga. Kaya ako ay lumayas na sa bansa natin kasi takot na ako. Hindi ako lumayas na tatalikuran ko yung problema ko dito. Lumayas ako para madala ko sa malayong lugar yung mga anak ko at asawa ko para sila ay maging safe. At saka sabihin ko sa inyo yung ruta ko sa pag-alis ko ng bansa. Hindi po ako nag-backdoor. Philippine to Kuala Lumpur, Kuala Lumpur to Phuket, Phuket to Bangkok, Bangkok to Hong Kong, Hong Kong to UAE. Yun po ang naging nangyari sa paglayas ko. Nag-disguise ka ba? Nagpagawa ka ng nagparetoke ka? Ano pang ginawa mo para to elude arrest? Wala. Inantayin ko na lang na ma-aristo ako. Ito. Yung ilong niya. Ilong ko. Diba yung ilong niya dati? Pango. Ito previous yan na picture, pango. Ito. So ginawa mo yan, Kerwin, para talaga hindi ka makilala, para maiba itsura mo? Hindi. Ano na to? Dati na to. Dati na tong ginawa. King Jeff, Salamat. Paras to be followed by April Rapales. General, kung pwede rin po sana kung si Kerwin din po yung sasagot ko, sir. Pero Okay lang naman, sir. ikaw Sir, lang ka. tanong ko lang, sir, ano ang paniniwala ni Kerwin sa pagkamatay ng kanyang ama? Sir, since nailabas na rin naman sa isang panayam earlier, pwede mo bang pasagutin din sa tungkol doon kung anong paniniwala niya sa pagkamatay ng kanyang ama? Ayaw lang daw hindi mo lang sagutin. Doon lang sa binabit niya sabihin. Okay. Kasi that will propel another speculation Pero pag sir, magsagot siya. pero sir, may lumabas na sa interview yata siya, Raya po. Na ano yung sinabi niya? Yun. Yung about niya doon, sir, kung yung paniniwala na doon sa pagkamatay. Ano sinabi niya doon? Ramp out daw, sir. Wrap out. Bahala na. Sige lang, tingnan na natin. Sasabihin naman niya lahat yan. So, wala siya man doon. Wala niya yun. Yung kanyang, paano niya tinignan yung sitwasyon. Alam, bias siya, father na yun. So, ganoon talaga pagtingin niya. So, meron na mga investigation doon. Sir, can we hear it straight from Kerwin? Ayaw nga daw niya magsabi. Sinabi Okay, niya. April, Sinabi naman niya noon, di ba? Oo, kung ulitin yun. Sinabi naman niya doon pala kaya. April Rapales to be followed by Joy Cantos. Sir, good morning. Tanong po ulit ito para kay Kerwin Espinosa. Sir, habang nasa abroad ka po, ano po yung means of communication mo sa inyong pamilya? May sumuporta po ba sa inyo? Kasi sa information nun namin, nakatira po kayo sa isang high-end na apartment. May source po ba kayo ng income doon? Sino po yung sumuporta sa inyo? Pakiulit po, ma'am. Habang kayo po ay nasa abroad, ano po yung source of income ninyo o meron mo bang sumusuporta sa inyong mga personalidad o mga kaalyado, mga relatives? At ano po yung piece of communication ninyo sa inyong pamilya? Wala pong nagsuporta sa akin kundi ang ginagamit kong pera nung nasa abroad ako, yung dala kong pera dito sa Pinas. Yun lang po, ma'am. Joy Cantos. Wala siyang, hindi ka gumagamit ng credit card habang nasa abroad ka. Sigado ka? ATM. Aside sa ATM, meron ng cash na dollar, dala. O, meron daw siyang dala-dalang 40,000 US dollars, di ba? Yun yung ginagamit mo doon. At saka ATM, walang credit card.
Joy Cantos, to be followed by Gary De Leon. Sir, good morning po. Sir, is Mr. Espinosa willing to cooperate in the investigation? But before that, are you going to subject him to drug test, sir? Sasabit ko ba sa drug test si Kerwin? Hindi na kailangan dahil aminado naman niya siya na drug lord siya eh. Inaamin naman niya na drug lord siya. Ang drug lord naman not necessarily gumagamit o hindi. Pero kung gusto mo, kung hindi siya gumagamit dahil matagal siya doon eh. Nakagamit ka ba doon ng drug doon sa kwan? 12 years na doon siya hindi gumagamit, so useless yung drug test niya. Pero inaamin naman niya talaga drug lord siya, so walang problema. Sir, in the government quest for a drug-free Philippines, the PNP is on the second phase of Oakland Double Barrel, arrested Kerwin. What more can we expect in the coming days? Kasi, di ba may mga ini-involve sa personalities na naging, ano po pinakasama natin sa Philippines? Heads will roll. Pag sino yung mga involved. Wala tayong sinasanto dito. Kung meron man siyang mga police na protector, we've been doing that. Kinakasuhan natin. Ina-assign sa mga pwesto na kung saan hindi na sila makapag-engage sa droga. Ganun gawin natin. Gary De Leon. Karaoke muna tayo, Joy. Gary De Leon, followed by Joel Caruel. Sir, dahil also papayagan po ba natin magdalaw ni Kerwin Wade ng tatay dyan? Pag-aralan namin. Lastly, sir, yung kambal niya si Kevin kasi nag-text sa akin yung sister niya na ano raw, may mga banta raw sa buhay. Kasi yun ang pumalik sa bahay ni Kevin. Hindi natin makuha yan. Hindi natin iwasan yan. Meron talaga. Sa dami ba naman yung isisiwalat? Sa dami ba namang taong involved sa kanyang illegal drug trade na ngayon nanganganib na maisa publiko at mapapaila ng kaso hanggang they are after him, yung mga tao na yun. But on the part of the PNP naman, I have started the RDO 8 si General Beltiar na i-secure yung pamilya niya. Joel Perez, to be followed by George Cailes. Chief, kanina may yung interview sa kanya sa and he was mentioning na hindi daw siya Lord of Mr. Visayas. Hindi daw. Hindi daw po siya Lord of Mr. Visayas. Nabibento. Tama ba ito po? Kwan yan, depende yan sa paningin niya. Kung ano yung kanyang papel. Pero we have our way of classifying drug personalities. As far as the PNP is concerned, he's a drug lord. Follow question. Pero nagbibenta lang daw siya, sir. Ang drug lord ba hindi pa nagbibinta? Sino kaya yung sir? Sinasabi niya na talagang God, sir? Meron Lord over Lords. Diba? Lord 1, Lord 2, Lord 3, Lord 4, Lord 5. Yung mga ganyan kanyang kuhan yan. Pero Lord pa rin siya. Diba, Kerwin? Kung saan ka? Lord of the Rings. Last two questions will come from George Cailes. Sir, good morning. Amir. Sir, nakita natin yung security preparations na ginawa niyo. Meron ba tayong natanggap na validated information regarding threats kay Kerwin? Because, we did this all and we don't know. And ano ba? Meron ba kayo natanggap silang threat against him? That's why we did this preparation. Wala naman. Naliguro lang tayo. In fact, I have been inviting them yung would-be assassins ni Kerwin. Kung sino gusto pumatay sa kanya, get it on. Let's get it on. Bring it on. Sir, Diba, kung gusto ay i-announce ko pa nga yung itinerary namin eh. Kung gusto yung mga boss, abusin nyo kami. Bring it on. Matagal namin hinahanap yan. Sir, given that, with your profession, ano kaya yung pakiramdam mo, Kerwin, sir, nung pauwi na siya ng Pilipinas? Because we know for a fact na after what happened to his father, at yung paghahanda rin na sinasabi ng natin na, Pakiramdam mo daw. Sabi mo yung pakiramdam mo.
Ha? Ha? Ito, manadlo ka? Ha? Maglara ka? Ay, papunta doon dito, takot na takot siya. Pero nung nakita, pagdating niya sa airport, nakita niya yung security preparation, okay na daw siya. Okay na daw siya. Apo, sir, lastly, sa custodial censor, sir, syempre, nandun din yung mga ibang high-profile detainees, sir. We have 2 senators there and who will be staying there. So, ano yung security, paano yung security arrangements doon, sir, sa loob? Isolated siya doon. General Director HSS. Sir? Isolated siya. Walang ibang kwan. Walang ibang makakalapit sa kanya doon kahit na yung kapwa niya detainee. Isolated yung kwan niya, sir, yung kanyang lugar doon. Kahit na yung ibang detainee, hindi makalapit sa kanya. So yun, hindi makalapit sa kanya. Kahit na yung mga senador doon, hindi makalapit sa kanya. So, secure dito. Yung pagkain, siguruhin natin na hindi siya malason. Lahat ng visitors, walang makapasok doon without clearance coming from me or from Colonel Ferro. Dalawa lang magbigay ng clearance. Kahit abogado niya, pamilya niya, kung pupunta doon, may clearance sa akin ng kay Colonel Ferro. Naniguro tayo. Final question. Sir, kung para kay Kerwin po tayo, kung makakausap niyo si Pangulong Duterte, ano po yung sinasabi niyo? Yung siya, kapahulog? Sabihin ka? Okay. Ang hiling ko lang sa ating presidente ay humihiling ako ng tawad kung ano man yung mga nagawa ko dati at sana bigyan niya ako pagkakataon na magbagong buhay. At itong sitwasyon ko ngayon na wala na yung papa ko, maaasahan niya lahat ng mga involved sa drug trade, nalalaman ko, lalabas silang lahat yung mga pangalan niya. Yun lang po. At isa pa pala sana. Personal mo bang kilala si Senator De Lima? Personal mo kakilala kayo? No comment lang po ako. Sinabi ko na po sa isa sa EIDG na si Colonel Ferro po yung mga mga impormasyon. Kailan na kami nag-usap ng tatay mo? Saka ano yung huling napag-usapan niyo? Wala na, na kami, kanya-kanya na yung Okay, thank you very much po. Final. Ito pala yung kan, naghuli kay Kerwin doon at nag-escort pabalik dito si Colonel Ferro, si Colonel Peralta, yung ating police attaché sa Riyadh, Saudi Arabia, si Colonel Magalona, at saka si Colonel Delbo. Silang apat yung nagtrabaho talaga doon para mahuli si Kerwin. Sir, will you be allowed to appear before the Senate? Ano lang? Sir, will you be allowed to appear before the Senate? Kasi may invitation sana. It depends. Kung i-require kami ng Senate na i-present siya doon, then while he's in our custody, dadalhin namin doon. Kung i-require ng Senate. Okay. That would be it. Salamat po. Maraming salamat. Okay na? Okay. Dali, baka may papamol. Wala kayong tulog eh. Pagbigyan natin. Wala kayong tulog eh. Pupuyat kayo sa kakahinga abang. Para kay Sige. Kerwin. Yung mga sinabi ng papa mo na 40 plus na kino-confirm mo ba yun yung sinabi ni papa mo sa affidavit siya? Dadali ako mo sasagot sa'yo dyan. In fairness, hindi pa niya nakita yung affidavit dahil nga wala silang communication ng father niya habang nandoon siya. Mamaya, i-compare niya natin yan sa sasabihin niya sa affidavit niya na kukunin ng EIDG. I-compare natin yan sa sinabi ng father niya. So kung magkakatugma, So ngayon siya kukunan siya ng statement yan ng kukunan siya ng statement. Thank you. I-cross match natin yun, yung mga pangalan na yun, para talagang mako-confirm.
Mr. General Val Gonzales po, DCRH. Tayo po ay mga Pilipinong may malakihong pagpapahalaga sa pamilya, lalo na ho ang namatayan o lalo na ho ang namatay. Ano ho ba, Mr. General, na makapagkukumbinsi ho sa inyo na payagan ho si Kerwin na makita ho sa huling pagkakataon ng kanyang ama? Hindi mo na ako kailangan kumbinsihin. Ako'y Pilipino, ako'y Kristiyano, ako'y Katoliko, ako'y may pamilya. Alam ko yung naramdaman ng isang anak na namatayan ng ama. By all means, gusto ko siyang makapiling yung father niya bago ilibing. But because of some security considerations, pag-iisipan mo namin, pag-aaralan namin yan. Huwag mo kayo mag-alala. Tao rin ako. Tao rin kami na pareho tayo ng pakiramdam. Gusto natin makapiling yung mahal natin sa buhay. Hanapan namin ang paraan yan. At kung mag-determine namin na okay, pwede siyang dalhin doon, then maybe lang ha, maybe. We will consider that. So, medyo, sorry kung itatanong ko po ito, General, pero hirap po ang PNP na pangalagaan mo ang seguridad ni Kerwin sakaling siya ho ay papalit po sa Albuera. Hindi hirap. The PNP is on top of everything. Wala kaming kinatakutan na sinong nagtitreat sa kanya. In fact, hinahamon ko pa nga. Sino ang gustong pumatay kay Kerwin, andito din si Kerwin, puntahan nyo. Atakihin nyo yung Camp Krabi. Kung gusto niyo yung mamatay si Kerwin, umatak kayo dito. We cannot be cowed by this itong mga kriminal na ito, itong mga sindikato na ito. Ay na. Kami lang nandiguro lang dahil sayang din eh. Namatay na yung father niya, tapos mamatay na naman ito. Wala na mangyari yung ating gira sa droga. Wala lang. Itong mga malalaking tao na sa taas na ma-implicate, masaya sila. Kung mamatay ito, wala nang magdidiin sa kanila. Kaya naniguro lang tayo. Pero pag sinabi mo na kami takot, wala po kami kinatakutan. Pagdating sa masasamang tao, hindi po kami natatakot. Next question, sir. Sir, Ann Fabiano. Sir, tanong ko lang kay Kerwin, kung nalaman niya or na balitaan niya yung panawagan ng father niya dito sa kampo namin na sumunod. Tama, nakarating ba sa'yo yun? Umiyak yung father mo dito. Kasama ko nung nag-surrender siya. Umiyak siya, nakiusap sa'yo na umuwi ka na. Nasa Malaysia ka nun. Umiiyak siya na nakiusap sa'yo na umuwi ka na para wala ka kabalo. So wala siyang alam, sir. Hindi na karoon sa kanya dahil undaran na nga siya. Nasa Malaysia na siya nung panahon. Saka wala na kayong contact, di ba? Meron, wala. Kasi ang father niya, na habang nasa White House noon, kubulinawaan din, naghanap talaga na paraan na makontak siya. Pero yung sabi ng father mo, nakontak daw ka daw through your auntie. Yung auntie mo ata nakakontak sa'yo, na sinabihan ka na nag-surrender na yung father mo dito. Tapos pinapauwi ka, wala ba yung auntie mo na nag-contact sa'yo? Oo, parang Amerika. Wala? Last question. Sir, may kamag-anak ba siya dito ngayon? May mga kamag-anak na pumunta? Nandito yung kanyang sister at saka abogado niya. Andyan yun? Andyan yung sister niya? Andyan. Ano ba? May abogado na siya. Ha? May abogado na siya. Assistant niya. May Tagalog ba? Abogado siya. Abogado? Ngayon. Saan yung abogado? Dahil si Kerwin po. Meron. Kailangan niya pagkuha ng pinabig ko maya assisted by counsel. Chief, yung nagbigay po na informasyon that led to the arrest of Kerwin, makakakuha po ba yun ng reward? Was there any bounty for his arrest? Formally, wala pa naman, hindi siya, wala pa doon, nakalagay na ba doon sa DLG reward list natin, wala, negative. Pero depende na kay Presidente kung magbigay si Presidente ng reward dahil diba sabi niya na magbigay siya pag man-neutralize. Depende na kay Presidente kung magbigay siya. Tatanungin ko na lang. Kung magbigay ha, pag may aasa yung informant doon na mayroong pan. Actually, in fairness naman doon sa informant, Pilipino siya, nagagmamalasakit sa nangyayari sa ating bayan. At talagang sumusuporta siya. Kaya siya tumawag sa atin sa kinaroroonan ni Kerwin. Kilala mo na yung informant mo?
Yung nagsasabi mo saan ka, kilala mo na? Ha? Sino? Sige lang. Sir, Ah, basta, dito po. Sir. Last. Sir, si Kevin Espinosa, pagkatapos natin mahuli, sino nang sunod sa listahan ng PNP? Meron bang tina-target na yun, na high value target, o magbabase tayo sa testimonya sa salisay ni Kevin? marami pa. Marami pa. Hindi ko lang sabihin dahil yung mga bahay nila, nilinisin na lang ng gusto. Wala nang magawa doon pag niraid natin. Meron, marami pa. At saka, ito sasabihin niya, that will bolster everything. And the more tayong maniniwala na talagang dapat talagang mag-case build up tayo dito sa mga tao na ito. Dahil nga, sa sasabihin niya. Sir, having said that, how high up in government ang inabot na mga nakinabang kay Kerwin Espinosa? Lagi po nababanggit, Senator, then Secretary, now Senator Laila de Lima. Pero pa po bang mas mataas sa kanya? Gano'n po kalawak in government ang naging pakinabang kay Kerwin? Aabot sa ganung punto, ganung level, depende sa makukuha natin ang affidavit sa kanya. Kasi initially, ba yun na sa'yo sinabi, just don't put those words in my mouth. Hintayin na natin maglabas ang galing sa kanya. Basta, nasa mataas. Mataas yung aabutin. Si Franz Sabalones, ano na nangyari kay Franz Sabalones, yung drug lord na